It's a beautiful day today. Thank you, Lord. Good morning sa inyo mga sisi at sa mga lods namin dyan. Kagabi nga pala ay nag-request ang anak ko na gusto daw niyang baunin ay pancake. Kaya naman pinagbigyan ni Mami Si at maaga nga gumising si Mami Si. Kaya naman i-congrats niyo ako. Syempre isang achievement yun. So ito na nga mga sisi, minix ko na nga itong pancake mix. Ano daw? Mix ang pancake mix? Basta yun na yun. Ang kagandahan lang dito, lalagyan mo lang ng 1 egg tsaka ng tubig, on the go na, diba? So ang bilis, diba? Nailagay ko agad sa kawali. Anyway, mga sisi, ang ganda nga nitong pancake na to kasi napaka-fluffy niya. At wala ngang kahirap-hirap gawin, so hindi kagaya ng paghari na lang gagamitin mo. Talagang ang dami yung pang measurement na kailangan alamin. Tara, uy, nahulog. O diba, magaling talaga ako dyan. Sabi ko naman sa inyo ang galing-galing ko kumuha niyan, no? Baka mamaya nasa sahig na lahat at nahulog pala lahat. Ang sarap kaya niyan, promise. At napansin nyo, napaka-fluffy niyan. So, eto na nga yung first batch ng niluto ko na pancakes. Dadalhin ko na to sa table dahil kailangan ko nang pakainin si Zion para maya-maya ay bibihisan ko na siya dahil papasok siya sa school. At natapos na nga ako magluto, until now, hindi pa rin tapos kumain si Zion. So, ito talagang problema ko, napakabagal niyang kumain. Ninanamnam pa yata niya every bite. 7:30 AM yung pasok niya, pero alas 6 pa lang ginigising ko na siya dahil napakabagal nga niyang kumain. So dito nga pala ay nabihisan ko na siya at ready to go na siya. At dito nga pala ay sinipag-sipag dahil yung electric fan namin ay mukha ng haunted house, so kailangan na natin linisin. At wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang din. So habang nandun nga sa playpen yung bata, ay kailangan ko na itong simulan. Basta kapag nanay ka, tuwing umaga alam mo na yung daily routine mo, kung alin uunahin mo, saan ka unang pupunta, anong una mong dadamputin. Although may mga times talaga na sa sobrang dami ng kalat, hindi mo na talaga alam kung anong uunahin mo. Pero kung ano lang yung makita mo, yun na talagang uunahin mo damputin. Pero sabi nga nila, kapag may bata ka, ganyan daw talaga kakalat. Pero kapag naglakihan na yung mga yan, lalong mas makalat. Char! Hindi, kidding aside. Kaya dapat bata pa lang, turuan na natin sila kung paano maglinis. Dahil alam naman natin na kapag lumaki sila ng pariwara, image ng magulang ang nakakahiya, hindi ba? Sabi nga sa Bible, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So isiningit ko nga ito dahil ito talaga yung natutunan namin nung lumalaki kami. Growing up, nung nasa adolescence period pa lang kami, talagang sinanay kami ng lolo't lola namin sa mga gawaing bahay. Kaya siguro until now, dala-dala namin to. At tama rin yung kasabihan na kung ano yung nakikita ng bata sa mga nakakatanda, yun talaga yung tinutularan nila. Napansin nyo ba yung anak ko? Paliyad-liyad Ganyan yung paraan yan para buhatin siya. Ang haba-haba ng damit para natuloy siyang nakabistida. At hindi pa nga ako nasiyahan, umakyat muna ako sa hagdanan dahil maalikabok na rin. At mamayang gabi ko nalilinisin yung kwarto sa taas. Grabe lang no, ang hirap talaga kapag kakatapos ng mga renovation Actually hindi naman kami nagpa-renovate. Nagpaayos lang kami ng mga linya ng tubig at pinapalitan namin. Dahil sabi ko nga sa inyo, nagmimilagre yung bill ng tubig namin. Parang may iba kaming kasama dito na hindi namin nakikita na nakikigamit ng tubig. Alam niyo ba kung bakit kung todo linis ako at may pag-akyat pa nga ako dito? Dahil nga nagbakbak sila ng pader na pagdadaanan ng tubo. Di alikabok to the max. Di yun, pimples to the max din. So ito nga pala, naghanda na ako ng aking tea. Pahinga muna tayo habang umiinom ng tea at yung bata naman ay naglalaro na sa labas ng kulungan. At ang dami na nga nangyari ngayong hapon at ngayong gabi nga ay hindi na ako nakapagluto ng ulam dahil syempre napagod na. Kaya naman nagpabili na lang ako ng lutong ulam sa labas. So ganyan kami kapag Sunday. Kumakapit na lang sa lutong ulam, especially kapag tanghali at hapon. Ito nga pala yung Sunday na hindi kami nakapag-church kasi ito lang yung available day nung gagawa. Tapos hindi pa kami makagamit ng tubig, hirap na hirap kami kumilos kapag walang tubig. Yung kukuha ka lang sa drum, ang hirap kasi basang-basa dito. Tingnan mo na yung anak ko sa sobrang pagkamagnet, kahit nagtututbrush ako nakakalong pa sa akin. Kahit nga nakaupo ako sa trono susundan pa ako. Buti na lang talaga tinawag ko na yung daddy niya dahil kung hindi talaga, hindi ko na lang alam kung paano ako magbabanlaw ng bunganga ko. Bunganga talaga. At ngayon nga pala pinapainom ko na ng vitamins yung aking panganay na anak. At pagkatapos niyan ay may toothbrush session na kami. Dahil maaga ko yan pinapatulog, especially kapag Monday na kinabukasan dahil maaga sila tuwing Monday. Flashback nga pala sa akin yung daycare siya. Lagi siyang walang gana, kapag umaga gigisingin mo, ang hirap gisingin. Yun pala dahil sobrang late na niya matulog. Nakikipagsabayan siya ng tulog sabi ng 10 PM. Pero ngayon 7:30 pa lang pinapatulog ko na siya. Kaya naman minsan nauuna pa siyang gumising sa alarm namin. Di ba ang galing? Parang tayo mga adult, kapag kulang ang tulog natin, wala tayong gana, matamlay tayo, at ang hirap nating bumangon sa higaan. Ang dami ko na palang sinabi. Hanggang dito na lang mga sisi. Thank you so much for watching. Until next time. Bye!